discipline, hard work, fighting spirit, values, resilience, teamwork. Ilan lamang yan sa mga katangiang taglay ng mga atleta. Ayon sa pag-aaral ng TGM Research noong 2024, aabot sa 72% ng mga Pilipino ang interesado sa sports. Mula sa panonood, pag-aaral, hanggang sa paglalaro, bahagi na ito ng ating kultura. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng sapat na pagkilala at suporta. Ang ibang atleta at kanilang pamilya, kanya-kanya tuloy ang diskarte. 3 taong gulang pa lamang si Sebastian noong namulat siya sa mundo ng karate. Maaga mang nagsimula, hindi naging madali ang pagpasok niya sa larangang ito. Una po nagkarate ako dahil kay daddy ko po, si Sensei Oliver. Training ng young age, syempre minsan nakakainis kasi gusto mo lang maglaro eh. So may point na iba yung mga hilig ko, pero yung karate, hindi lang siya sport. Nakatulong siya ng discipline, time management, etc. So simula nung nag-compete ako, parang mas naging competitive ako. Ayoko nang natatalo, syempre. Nagustuhan ko po yung process, yung feeling. Sinubukan naman mag-wushu ni Aliyah noong panahon ng pandemya. Hindi niya inaasahan na ang libangan lamang noon magpapabago ng kanyang buhay. Nag-start ako mag-wushu is 9 years old. Kasi naboboring ako sa bahay kasi that time, COVID-19. 5 years na po ako nag-wushu. Simula nun po, si coach na po talaga nagtuturo sa akin. Pinagdaanan din ni Aliyah at Sebastian ang realidad na kinakaharap ng maraming atleta. First competition ko po, nung mga 2014 po, natalo po ako ng unang round ko. Alam ko na nauna talaga sila sa akin mag-start mag-compete, kaya hindi ako nawala ng gana. Tapos yun, nagtuloy-tuloy lang ako. Hanggang sa yung next tournament po nun, yung nakatalo sa akin, naglaban kami ulit. Tapos may improvements pa ako kasi ako naman yung nanalo eh. Months pa lang po kami nang nag-training. Tapos may nalaman po si coach na friendly competition. Kailangan ng konting tulong. Nag-fundraising po kami para may pangdagdag kami dun sa pang-compete namin, pang-tustos sa pang-araw-araw, pati pangkain namin. Nangingi din po kami ng tulong sa QC government. Bilang suporta, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Quezon City Grassroots Sports Program para sa mga atletang naisipakita ang husay sa kanilang larangan. As early as 2019, talagang naglatag tayo ng programs for athletes, development sa grassroots level. Maraming nakakailangan ng tulong, ng allowance, or kailangan nila ng ticket to, or even yung registration fee lang. Tuloy-tuloy tayo na we do our best to help them. So, oras lang yung kapalit nila. Ngayon, patuloy na dumarami ang kanilang sinasalihang kompetisyon, gaya na lang ng Batang Pinoy. Nung online na Batang Pinoy, binidyohan lang po nila yung routine ko, tapos sinend po yung video sa Wushu Federation. Yung first Batang Pinoy ko, 2017 po sa Isabela. By LGU po yung Batang Pinoy. So simula po nang lumaki yung community ng karate sa Quezon City, sobrang po yung support. May hotel kami, nasagot, may allowance. Yung flight po sagot ng Quezon City. Tapos yun po, may incentives pa.
Simula noon, libu-libong atleta na ang naging bahagi ng QC Grassroots Sports Program. Almost lahat ng sports sa batang Pinoy, tinatry natin i-fill up yun. Pati yung sa palarong pambansa. Ayaw natin na magpapaligya lang. Pero yung development, yung medyo hindi natututukan eh. Gusto natin really to find out saan sila mag-excel and be there with them from the start. Hindi lang yung kilalanin lang sila pag nagkaroon na ng medalya. Ito, annual rough estimate, directly supported with training, allowances, or gear and travel, including grassroots league participants. Tapos yung broadest na all touched by QC, SDO programs, clinics, this could exceed 5,000 to 10,000 participants. Sina Alia at Sebastian, labis ang tuwa dahil nagbubunga na ang kanilang pagsisikap. Sobrang saya po kasi hindi ko naman po in-expect na makakakuha ko ng medal kasi nga po, first time ko lang pong mag-international competition. At saka, nakita ko po yung mga routine nila, sobrang galing. Ang iniisip ko na, matatalo ko nito. Tapos, nung competition na po, sobrang proud ko. Tapos, di ako makapaniwala na gawa ko yun. Nung una ko pong win, sobrang saya ko kasi orange belt pa lang ako nun. Tapos yung una ko natalo, senior ko siya. So purple belt na siya. Matagal na siyang nagkakarate. Pero mag-age kami. Simula po nung panalo na yun, estimate mo siguro mga lagpas 1,000 pataas na din na competition. Simula po nun, hindi pa po ako natatalo sa Philippines. Nagiging motivation ko siya all around. Wala mang nalalapit na kompetisyon si Alia, patuloy pa rin siya sa pag-iensayo. Parang wala na po akong gustong salihan. Pero hindi pa sure. Kasi mas gusto kong pagtuloy-tuloy itong wushu. Pero pag nag-stop na akong mag-wushu, mas tatry ko mag-focus sa pag-aaral ko. Si Sebastian, sunod-sunod naman ang nag-aabang na kompetisyon, kabilang na ang Palarong Pambansa 2026. So ngayon po, yung pinaka-malaki pong competition para sa youth, World Youth League po. Meron din po tayo sa Palarong Pambansa sa Agusan. First time po magkakaroon ng karate. Ako po yung magiging representative ng NCR sa Palarong Pambansa. Next year po may opportunity na ako sumali sa SEA Games. Age requirement po sa karate sa SEA Games, 18 pataas. So, nung mga last SEA Games, di pa po ako makasali dahil mag-18 pa lang this year. Laking pasasalamat ni Alia at Sebastian sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanilang karera. Para sa akin, yung wushu is malaki siyang tulong sa buhay ko. Kasi kung walang wushu, siguro wala akong friends. Thank you, Coach Christian, sa walang sawang pagtuturo sa amin ng mga ka-team ko. Maraming salamat kasi hindi lang wushu yung tinuturo mo sa amin, kundi discipline, pati paglilid kay Lord. Sobrang thankful na ako nun kasi bihira ka lang makakita na tao ngayon na ganun. Like, nagbibigay ng inspirasyon. Sobrang swerte ko po, sobrang supportive ng pamilya ko pagdating sa wushu. Mas sila pa nga po nagagalit sa akin pag hindi ako nagtitraining eh. Thank you po sa QC government sa pagsusuporta sa aming mga atleta. Thank you po sa father ko dahil nasimulan ko po ng maaga yung journey ko na sobrang laking advantage nun. And sa mga training partners ko po or mga club ko, mga kasama ko sa national training pool, sa mga former teammates ko po sa Quezon City, maraming salamat po dahil sila yung kasama ko sa pagod. Hindi ko siya dinadama mag-isa kasi yung stress sa training, iba po siya. Nakaka-pressure. Pero pag nakikita mo may kasama ka, na willing din manalo and mag-improve, yun po yung maganda. Gusto ko po magpasalamat kay Sir Jun Gayoso, then kay Vice Mayor Gian Soto po dahil hindi lang niya ako sila supportahan sa mga batang Pinoy. Meron po ako mga personal competitions na international na medyo malaki po yung gastusin. Tapos pag kailangan po namin ng tulong, active po siyang tumutulong sa akin. Sa mga gusto pong mag-wushu, pwede nyo naman po i-check yung account namin sa FB. Pangalan po Wushu Beyond. Araw-araw po kami nagtitraining. Kapag summer po, umaga hanggang hapon. Pero pag may pasok na po ulit yung mga ka-team ko or kaming mga estudyante is hapon lang po. Yung oras po ng training namin, 5 to 9 po. Sa mga kabataan po na walang sports sa ngayon, wala po silang inaaral na something na nakakatulong sa kanila. Maganda pong sport or martial art yung karate. May programs po yung Quezon City ng karate, then meron po kami dito sa AAK West QC. Ito po yung acronym ng dojo namin, AAK, Association for the Advancement of Karate. Sana po manood kayo dun sa Agusan para makita nyo po paano yung competition ng karate naman po. Dito sa Quezon City, may kaagapay ka sa hirap at ginhawa. Dahil may sapat na oportunidad na nagbibigay pag-asa.